Magandang araw mga bata, narito na ang ating lesson sa GMRC ngayong Quarter 1, Week 3, Day 1. Ang ating layunin, nakakakilala ng mga paraan ng pag-iimpok ayon sa sariling kakayahan, na iisa-isang sariling paraan ng pag-iimpok na makakatulong upang matugunan ang pangangailangan. Balik-aral tayo. So, sino ang kaibigan mo at ano ang paborito niyong laro? Sige nga, sabihin niyo nga sa akin. Wow, ang husay! So, laging tandaan na ang pagkakaroon ng kaibigan sa pagbuo ng ugnayan sa kapwa ay tanggap ang inyong pagkakapareho at pagkakaiba. So, magkaibigan kayo pero hindi lahat ng bagay ay pareho. Pero dapat irespeto nyo ang inyong pagkakaiba. So, tingnan ang larawan. Anong nakikita ninyo sa larawan? Yan, may iba't ibang uri ng alkansya. So, sino sa inyo may alkansya na? Handa na ba kayo para ipagpatuloy ang ating talakayan? So sa araw na ito, inaasahan na makikilala ninyo ang mga paraan ng pag-iimpok na makakatulong upang matugunan ang pangangailangan. So pamilyar na kayo sa pag-iimpok dahil natalakay na natin to noong week 2. So pag sinabi nating pag-iimpok, ang ibig sabihin nito ay pagtitipid. Narito ang mga salitang makakatulong upang maunawaan ang ating aralin. Alkansya, pera, impok, matyaga, ipon. Yan, very good. So may papakita akong larawan, sabihin ko ano ang ipinapakita sa larawan. Isa itong alkansya. Ayan. So maaari kayong mag-recycle no kung nais nyo ng isang alkansya. O eto ano to? Pera. Yan, gumagawa din siya ng alkansya gamit ang kahon o lumang kahon. Pwede naman ganito din. O kaya yung mga plastic bottle, pwede nyo gamitin yon. Yan. So, sa 5 larawan, alin ang pinakagusto mo? Sige nga, sabihin mo nga sa akin. Okay. O, yan. Ako, kung ako ang papipiliin, so, pipili ako dito sa mga, syempre, pinakagusto ko yung pera, no? Pero pipili rin ako sa alkansya. Yan, mas gusto ko yung box. Okay? Yan, para meron akong lalagyan ng pera. So, sa inyong tahanan, may gumagawa din ba ng mga nakita ninyo sa larawan? O tulad ng naghuhulog ng pera sa alkansya, may gumagawa ba sa inyo nun? O kung ganon, ay mahusay na. Pwede nyo silang gayahin para kayo ay matutong mag-impok. So, sa inyong palagay, bakit mahalaga ang pag-iimpok o pag-ipon? Siyempre, para sa oras ng pangangailangan, meron tayong kuha, di ba? May panahon talaga na tayo nagigipit o nagigipit ang pamilya. So, sa pamamagitan ng inyong pag-iimpok, maaari na kayong makatulong sa inyong pamilya kahit wala pa kayong trabaho. So, paano ba kayo nag-iimpok o nag-iipon ng pera? Magkwento nga kayo tungkol sa ginagawa mong pag-iimpok. Bumanggit kanina, ang mga larawan ay may kaugnayan sa ating aralin. So, handa na ba kayong malaman at kilalanin ang mga paraan ng pag-iimpok? Bago natin isa-isahin ang mga paraan ng pag-iimpok, alamin natin ang kahulugan ng pag-iimpok. So, pag sinabi nating pag-iimpok, ito ay ang pagtatabi o pag-iipon ng pera o iba pang uri ng yaman upang maggamit sa hinaharap. Ito ay isang mahalagang aspeto ng pamamahala ng pera at disiplina sa paggastos na nagbibigay daan na maihanda para sa mga darating na pangangailangan. So ito, narito ang mga paraan ng pag-iimpok. Paggamit ng alkansya, ito ay isang lagayan na may maliit na butas o puwang kung saan ihuhulog ang naipon o naitabing pera. Maring itong gawa sa iba't ibang material tulad ng plastic, seramiko, metal o kahit na kahoy o papel. Yan, pagtatabi ng bahagi ng baong pera. Kung hindi mo naubos ang iyong pera, itabi mo. Yan, huwag mong piliting ubusin. Kung may mga natatanggap na baong pera, maaaring magtabi ng bahagi nito at hulog sa iyong alkansya. Pagtatabi ng pagtatabi ng mga natanggap na pera, halimbawa ng Pasko, marami sa inyo namigay na pera, huwag niyo ibibili yun lahat. Itabi niyo at ipunin.
So, pagtatabi ng pera bilang gantimpala na natanggap sa paligsahan. Halimbawa, sumali ka sa contest, magaling kang kumanta, binigyan kayo ng pera dahil ikaw ay nanalo, itabi mo yung pera. Huwag mo kagad ibibili ng kung ano-ano. Yun, sa mga paraan na nabanggit, alin ba doon ang ginagawa ninyo? Okay, oh. So, dapat may pumili kayo ng isa doon at gawin niyo na ano, mas marami, mas maganda. O para sa inyo, mahalaga ba ang pag-iimpok? Siyempre, mahalaga ang pag-iimpok na wag lang tayong gastos ng gastos. Kasi nga, sa oras ng pangangailangan, ayan, meron tayong mahuhugot. So, sa pag-iimpok o pag-iipon, mahalaga rin bang maging matyaga? Siyempre, kailangan maging matyaga kasi titiisin mo pati na hindi gastusin yung pera mo eh, sa makapag-ipon. Yan, nais kong makinig kayong mabuti sa kwentong aking babasahin. Ito ay ang pamagat na Ang Alkansyang Kawayan. Ang alkansyang kawayan. Gabi-gabi kong nakikita si Ate Chona na kinukuha ang alkansyang kawayan sa ibabaw ng cabinet. Nakikita kong naglagay siya ng mga barya sa alkansyang kawayan. Nagtataka ako kung bakit naglagay siya ng maraming barya sa alkansyang kawayan. Isang gabi, sinabi ni Chona, Mariel, huwag mong gagalawin ang aking alkansyang kawayan. Pagkalabas ni Ate Chona, ako ay tumayo sa harap ng kabinet at pinagbasdan ko ang alkansyang kawayan. Spin ako yung pero sa loob ng alkansyang ito. Dumating ang Sabado at kinuha ni Ate Chona ang alkansyang kawayan. Binuksan niya ito, yan, kinuha ang perang nasa loob at inumpisa ang bilangin. Bakit kaya? Aya, malamang may bibilhin siya. Dumating ang nanay nila at sinabing, Chona, magkano ang naimpok mo? 200 piso po, nanay, ang sabi ni Chona. Wow, di ba? Laki na kaagad, 200 pesos. Magaling, halina sa mall at bilhin natin ang kwaderno na gagamitin mo sa asignaturang makabansa at GMRC, sabi ng nanay. Ikaw ba, Mariel, nag-iimpok ka ba? Okay, so may paglalaanan pala siyang school supplies, no? Hindi lang kung ano-ano. Ang sabi ko, nanay, maaari po bang gumawa tayo ng alkansya na yari sa kahon para makapag-impok na ako? Yeah, magaling Mariel, ang sabi ng kanyang nanay, gagawa tayo ng alkansyang kahon para makapag-impok ka. Pagbalik ng nanay ni Mariel, at ng kanyang ate Chona ay sinimulan nilang gumawa ng alkansyang gawa sa kahon para sa magamit na nito ni Mariel sa kanyang pag-impok. Yan, ako ay masayang-masaya dahil natapos din natin ang ating alkansyang kahon, ang sabi ni Mariel. Sinisimulan na itong lagyan ni Mariel ng mga naitabi niyang pera. Kailangan na maging matyaga ako sa pag-iipon. O yan, kailangan daw maging matyaga sa pag-iipon. Siguraduhin magagamit ko ang mga naimpok kong pera sa pangangailangan sa aking pag-aaral. Ayan, very good, no? Hindi niya iniisip na bumili ng laruan. Bagkus, inisip niya na gagamitin niya yon sa pag-aaral. Yan. So, ano ang mensahe na inyong napakinggan? Yan, pinapahiwatig na mahalaga ang pag-iimpok. O, sino sa inyo may arong alkansya? Kung wala pa, maaari kayong gumamit o gumawa. Kung ikaw ay mag-iimpok, paano mo ito gagawin? O, bukod sa pag-aalkansya, may naiisip ka na ba? So, yung mga ibang bata, nag-open na sila ng account sa isang bangko. Pwede rin kayo doon mag-impok para sure na walang kukuha at hindi nyo magagastos. Okay? Yan. So, totoong mahusay ang mga may alkansya dahil naisasagawa nila ang pag-impok. Sa mga wala pa, maging mahusay din kung kayo'y makapagsimula na ring magkaroon ng alkansya. Mahalaga ang pag-iimpok dahil nalilinang nito ang pagiging matyaga. Sa pagkakataong ito, ating suriin ang mga sitwasyong aking ilalahad. Makinig ng mabuti sa mga sitwasyong aking lalahad at sagutin ang sumusunod na tanong. Si Ana ay mag-aaral sa unang baitang. Lagi siyang pinababaunan ng kanyang nanay ng pagkain at pera. Minsan nga ay hindi na niya ginagastos ang kanyang baong pera. O kung ikaw si Ana, ano ang mabuti mong gawin sa baong pera?
O ilalagay sa alkansya. Nagdiwang ng kaarawan si Mike. Napakasay niya sapagkat may inabot na sobre na lamang pera ang kanyang tita Sam. Binigyan din siya ng pera ng kanyang ate. So ano ang gagawin mo kung ikaw si Mike? Gagastusin mo ba kagad yun? O maganda itago mo na o itabi o ihulog sa alkansya? O matyaga sa pagrerepaso ng mga araling si Mika. Araw-araw siyang nagre-review ng kanilang napag-aralan. Kaya naman sa tuwing nakakakuha ng mataas na puntos sa pagsusulit si Mika, ay binibigyan siya ng kanyang lola ng pagkain. So kung ikaw si Mika, ano ang mabuti mong gagawin sa natanggap mong pera? So pwede mo ulit itong impok o itabi. So punan ang letra, ang patlang, alkansya. A. Matiyaga. I. Pera. E. Impok. O. Ipon. O. So ano ang nararamdaman o damdamin mo habang ginagawa mo ang gawain? O yan, nare-realize mo na ba na talagang mahalaga ang pag-iimpok? Yan. So natutunan nyo ngayong araw na kailangan bata pa lang pwede na kayong mag-ipon. Okay? So kaya mahalaga ang pag-iipon para pag merong emergency, meron kayong makukuhanan ng pera. Kinig ng mabuti sa bawat pangungusap na aking babasahin. Isulat sa inyong sagot ang papel ang T kung tama at M kung mali. Inilalagay ni Ana sa alkansya ang kanyang naipong pera mula sa kanyang bao. So ito ay, ayan, T. Okay? Next, pinadalhan ng pera si Ron ng kanyang lolo mula sa ibang bansa. Binigyan din siya ng mga laruan. Binili pa rin niya ng dagdag na laruan ang natanggap na pera. So ito ay ano? Ayan, ito ay maling gawain. Dapat nagtitipid. Pag meron na, huwag nang bibili pa ng isa pa. Nanalo sa paligsahan sa pagguhit si Ali, nakatanggap siya ng pera bilang gantimpala. Tama ba ito o mali? So, syempre ito ay tama. Tuwing umuwi si Ed sa kanilang tahanan galing paaralan ay bumibili siya ng laruan kahit marami pa siyang laruan. So, ito ay X. So, wag bibili ng maraming laruan pag meron pa kasi hindi nyo naman makakain yan. Okay? Paano kapag wala na kayong pera? Makakain nyo ba yan? Okay, next. Matyagang nag-iipon ng pera si Rona upang may maipambili ng gamit sa pag-aaral. So, ito ay check. Tama ito. Yan, bata pa lang, nag-iipon na siya para sa kanyang pag-aaral. Yan. So, dito nagtatapos ang ating aralin sa language ngayong week 3. Muli, salamat. Paalam.